Isang pagpalang umaga po sa ating lahat at tayo papatuloy sa ating gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pag-inumusalo. At ako babasa na ilang talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. At ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y makapagpasalamat ay kaniya pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaalala sa akin. At yun din naman hinawakan ng saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pagkaalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dadagwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po yung mukod dalangin. O Diyos Ama na makapangilan sa lahat, may Panginoon ay ipagpasalamat sa pagkakataon nito na yung kaloob. Na muli ay aming alalahanin ang katikilaan ng anak na si Kristo Jesus. Sa ito, Panginoon, hawak na yung mga lingkod, ang patas ng ubas na sumisimbolo sa dugo, at ang tinapay ng ligadura na sumisimbolo naman sa kanyang katawan. Dalangin ng Panginoon na basbasan niyo ang mga bagay nito, at ang bawat isa po sa amin na tatanggap, na ipagkaloob po sa amin ang kapatawaran sa inyong pagkakasala, at hindi na ay masumibay ang aming pananampalataya sa inyong Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na naging karapat-dapat kami sa iyong harapan sa oras na ito. Ito aming sinasama at dalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tawag po tayo para sa bagan sa mga banal. Pumuli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo ganinutos ko sa iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpukod na magsimpang ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga bagan sa pagpariyan ko. At awitin po natin ang page 68. When up a light builds, you are tempest tossed. Ready? When up a light billows, you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what our Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings,
sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, papasalamat po kami sa buhay kinakasan at tinataglay po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salapi namin pinagpapagalan. Naway magamit ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, gayon din sa pagpapaunlad ng bayas ng bahan na ito. Dalangin din namin, Panginoon, na makatulong ito lang sa lapi sa ilang kapatid po namin na nangailangan po sa pang-pinansyal. Dalangin din namin, Panginoon, na ikaw ang mag-ingat at maggabay sa amin sa aming mga trabaho, negosyo. I-provide po sa amin na may mga pangailangan sa mga pang-physical pangatawan. Ngayon din, Panginoon, hinihiling namin na pagkaroon po sa amin na kaligayahan sa aming mga puso, ngayon din katahimikan sa aming mga sipan, at ngayon din ang panampalataya sa namin sa inyong Panginoon. At sa mga bagay, Panginoon, hindi na masambit na may mga labi, ay patuloy po namin hinihiling at pinapasalamatan sa ngalan po na yung anak na si Kristo Jesus na nagkakapagligtas ngayon pakailanman. Amen. Okay, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat na narito sa umaga ito na makipagtipon sa unang araw ng isang linggo. Lalong higit po doon sa mga bisita po natin at bago ngayong umaga. Ayan po, welcome po kayo dito kung naisin yung umaten kung hindi ko po 9 AM. At lalong higit po sa bisita natin, hindi nyo pala bisita na kasi madalas na dito kapag tumutuloy. Sina Sister Dita at yung asawa niya, na kung saan ay tumutulong din po na namamahagi ng kanilang biyaya sa iba natin mga aral po dito sa Iglesia. Magandang umaga po sa inyo lahat. At kung may mga nais po kayo ibalita o itanong sa naging paksa po sa umaga nito, malaya po kayong tumayo. Balita po. May saan? Balita po. Yung Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. May nais po kayong balita para sa isang event po na darating ngayong October 12. Ito po ay ang 5th Metro Wide Ladies Fellowship po. Ang host po natin ay Putatan Church of Christ. Inaanyahan po natin ang mga kababaihan na kung gusto pong dumalo sa ganitong event. Ang tema po ng event is A Woman of Resilience. At how we bend without breaking po from the Bible scripture of 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9. Ang date po ulit is October 12, 2024. Ang time is 8 AM to 5 PM. Ang venue po ay sa Museo ng Muntinlupa. Sa mga ibang details po ay maaari po kami lapitan at ibigay po namin. Kung may hindi man po kami nalalaman, itatanong po natin sa coordinator po natin sa Putatan po. At yun lamang po, kung may gusto kong sumama sa Ladies Fellowship po. Thank you po. meron pa po ba, Sister Liz? Mabalita ko lang yung upcoming na activity para sa mga kabataan. Samantalayin nyo na hanggat nandito po yung mga kabataan natin na pwedeng dumalo sa katapusan, di ba? Ng buwan? Katapusan na po ngayon. Last Sunday. Ay, Sunday. Next po ba? Next month? First week na yun. Sabi ninyo, September eh. September. Last week, October na? Last Sunday. September po yata. Yan, September pa. Wala si Brother po. August. September. Last Sunday. Balita na lang po natin sa susunod. Kaya pala, thank you po. Wala na. Yun.